Siyempre, alam na nila yun. So, respeto. Hindi yung dapat yung pagmamahal mo sa kanya ay hindi magbabago. Di ba? Ang tawag ko lagi dyan ay from ubas to pasas. Tignan mo siya ngayon. Ubas yan. Pero darating ang panahon, maging pasas yan. Ang tanong ko, mamahalin mo pa rin ba kahit pasas na? Yan ang gusto ko no? Kaya from ubas to pasas. Dapat hindi nagbabago. Sabi nga, magbabago man yung kapitbahay mo, magsitaasan mga building sa paligid ninyo, magbabago man ang anyo, dapat hindi nagbabago kung ano yung unang pag-ibig mo sa iyong asawang babae. Parehas kayo. Tama. Kaya dapat hindi nagbabago. Hindi dapat, dati-dati kapag naglalakad kayo, hinahawakan mo ang kanyang kamay. Di ba tuwan-tuwa ka naman, Joel, di ba? Habang naglalakad kayo sa ilalim ng puting ilaw. Naglalakad kayo, di ba? Holding hands. Pero na magkasama na after 1 year, 2 years, pag lumakad, nauna na si Mr., naiwan na si Mrs. At ang sabi ni Mr., bilisan mo, ang bagal mo. Dapat hindi nagbabago. Di po mga tatay, tingnan mo maninong yun, hindi nagbabago sila. Hinahawakan pa ng kalangasawa kapag naglalakad sa kalsada. Di ba? Bakit tumatawa yung mga nanay? So, hindi nagbabago. Pag sumakay sa tricycle, dapat, nung sumakay, nung una mo siya makita, inaalalayan mo, di ba? Baka madupilas, sinawakan mong buli. Pagkatapos yung magkasama na, after 2 years, wala pa nakasakay ang babae, ginapaandar na ang tricycle. Ay sus, ano naman, dapat hindi nagbabago kung ano yung unang pagkakita mo sa kanya hanggang kayo magsitanda, hanggang naging pasas na kayo, ay talagang dapat manatili yung pagmamahal. Di ba? Pag may dumi ang mukha, kukuha ka ng panyo, di ba? Kung may dumi ka, pupunasan, di ba? Yung ginagawa mo, pupunasan mo. Pero nung magsama na kayo, pag tingin mo may dumi, sabi mo, hindi ka siguro nagsalamin. May dumi ka sa mukha, magsalamin ka nga. Dati-dati, pinupunasan mo. Dapat hindi nagbabago. Di po ba mga nanay? Tama po ba yun? Nakanig si mama. So ganun, ang pag-ibig ay hindi nagbabago. Mas maganda yung habang yung pag-ibig pa, lalo mong pasarapin. Parang yung halo-halo. Sabi ng aming mga katutubo, masarap pala ang halo-halo habang lumalalim, lalo sumasarap. Eh, dapat ganun ang pagsasama. Habang tumatagal, lalo tumatamis. Tama. Hindi ba mga tama ko? Tumatamis ba ang pagsasama? Okay. Enjoy life with your wife whom you love all the days of this meaningless that God has given you under the sun. Kaya sa kanya ka lang mag-enjoy, Brad. Sa kabila ng masalimot na paligid, sa kabila ng maraming mga problema at pagsubok sa buhay, ay dapat sa kanya ka lang mag-enjoy. Wala na iba. Kung minsan may mga bagay na hindi pagkakaunawan, dapat manatili. Manahimik sa bahay. Huwag nang umalis. Umiwa kasi, umaalis kung punta sa barkada, wag. Doon ka lang manahimik. Hindi porke nanahimik ka, tahalo ka. Hindi. Ang nanahimik sa loob ng bahay, panalo yan. Di ba? Dahil mayang-maya, pag nilambing ka ng asawa mo, wag. O di kaya vice versa, pag nilambing ka. Ikaw naman, pag nilambing ka ni Joel. Pag sinabi, pasensya ka na mahal. Huwag mo naman sabihin, yung nga. Ganun. Pag nilambing ka, haya ka pagad. Pinatawad na kita. Dahil mahal naman ka. Ganun naman. Ha? Mahirap pa yun? Mahirap ko yun? Hindi. Mahirap. Di ba mga nanay, di man mahirap ko yun? Natutuwa ako pagkaan. Pinatanong. So, yun pang ibig sabihin. Ano? So, ikaw naman, Melody, ano? All the woman will respect their husband. Kaya respeto rin sa iyong asawang lalaki. Kailangan kapag may kausap siya, respeto rin. Hindi mo, hoy, Joel, umuwi ka na. Maglaba at magsaing. Naman ganyan. So, kailangan respeto sa iyong asawang lalaki. Dahil habang kami mga lalaki kasi, habang kami nirespeto, lalong umiinit yung aming malasakit at pagmamahal sa asawa. Di ba po mga tatay tama?
Kaya dapat respeto. Si watches over the affairs of his household. Kaya darating ang araw, pag nagkaanak kayo, dapat yung mga anak mo, ikaw ay may responsibilidad at pangalagaan mo rin. Huwag mo kung saan-saan bayaan. Sabihin, minsan marami mga tatay, mga nanay ngayon, na sa sobrang sikap para matustusan pangailangan, nakalimutan na hindi lamang pera ang kailangan ng mga bata, kailangan din yung pagkikit, di ba? Yung kailangan yung pag-aruga, pagmamahal, pagdisiplina, pagka yung mga anak ko, yung mga anak ko, di na natulog sa ibang bahay, hindi pinapatulog. Pagdating ng alas 6, uwi na, wala nang lagaw. Pag may lagaw, paalam kung saan pupunta pero may oras. Hindi naman masama magiging sekto dahil para sa kabutihan naman, pero nasa maayos dito ba siya. Kaya dapat ikaw pangalagaan. So nakita ko yung ginawa ko, tapos siya sa pag-aaral, at maganda rin ang buhay. Kaya dapat ganun ang responsibilidad ng babae at lalaki na talagang dapat pangalagaan, hindi lamang pera ang kailangan nila, kundi yung pagmamahal, yung pag-aruga. Wives, submit to your husband. Kaya ikaw, Melody, pasakop ka kay Joel. Dahil yan ang nais ng Diyos. At yan din ang sinabi ng batas. At ikaw, dapat magpasakop ka sa iyong asawang lalaki. Dahil lahat-lahat ay pinakasalan mo. Lahat-lahat tanggap ng tama mo. Kaya dapat magpasakop sa iyong asawang lalaki. In the same way, their wives are to be women worthy of respect, not malicious talker, but temperate and trustworthy in everything. Kaya dapat ang babae ay hindi masyadong masyosa. Ang babae ay hindi masyadong tukating. Minsan yung mga babae kasi wala naman dito. No? Sa ibang lugar, yung masyadong matagdal. Ay ang lalaki kapag matagdal ng babae, hindi naiirita. Di ba mga tatay? Kapag matagdal, naiirita. Kaya kung 6,000 words ang kailangan maubos, gawin mo lang 3,000. Ganon din. Pero may kinasala ko, sabi sa akin, pasturi yung sawa ko na yan. Yan ang matagdal. Sabi sa akin, ay hindi mo manghingi naman siya. Magkamagay naman. So yun ang ibig sabihin. Mapagtimpi. Di ba? Maging mabuting halimbawa sa kapitbahay, sa mga kaibigan. Di ba? Maging mabuting halimbawa. Kaya, salamat sa kanyang mga salita na nagpapaalala sa bawat isa sa atin upang ang kasalang ito ay manatiling matibay at matatag. Pwede ba kayong tumayong dalawa? Paghawak kayo kamay. Masaya ang kasama. Masaya. Dapat talaga masaya ang kasama po. Walang iyakan. Tingnan mo siya mata sa mata. Lapit-lapit ka, huwag ka na matakot, malapit na tayo matapos. Pangalan mo. Natanggap kita. Melody dan suatu model. Upang maging aking kasama. Upang makasama at mahawakan. Upang makasama at mahawakan ka. Mula sa akin. At magpakailan mo sa hirap at sa ginawa. Ay katan at sa kasaganahan. Sa higit sa kalusugan. Upang mahalin ang tinatanggap. Upang tayo pagkiwalin ng kamatayan. Hanggang tayo pagkiwalin ng kamatayan.
sa kahirapan at kasaganaan, sa sakit at kalusugan, upang mahalin at ingatan ka, hanggang sa tayo pag-iwalay ng kamatayan. Alinsunod sa banal na kautusan ng Diyos, ito ang aking taus-pusong pangako sa iyo. Baby, you take me in your arms, and though I'm wide awake, I know my dream is coming true. Melody, ibinibigay ko sa'yo ang simsim na ito bilang tanda. Ang aking dalisay Ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pwede din lumbutan. Ang kordon ay sagisag ng isang relasyong walang patid, tulad ng isang matibay na kordon na hindi napapatid. Ito ang simbolo ng inyong pangakong magmahalan, magpakailanman. Isipin mo po na yung pagiging binata, wala na po. At ikaw, dati-dati, pag umalis ka sa iyong tahanan, ay mag-isa ka lang, wala nang pinapaalaman, ngayon ay meron na. Dahil kapag umalis kang walang paalam, mahihila ang lubid. Ang aras. Ang aras ay simbolo ng pagpapala nagmumula sa ating Diyos. Ito ay ibibigay ng lalaki sa babae bilang isang Huwag na tayong humintay na tayo po ay lalapitan pa nila. Sapagkat nahiya din sila. Kayo po ay may karapatan sa kanila. Di po ba binigyan nyo sila ng karapatan? Dapat may respeto din sa bawat isa. So, kapag nawala ang respeto, wala na. LT na lang. No, kailangan nandun yung R para kompleto yung LRT. So, may ganyan, ang sino mang pinagsama ng Diyos ay bawal paghiwalayin ng tao. Kung kayo'y lalapit sa amin bilang pangalawang magulang, kayo ay pagkakasunduin upang magsama hanggang sa... basta matagal na yung pundasyon ng pamilya nasa babae talaga yan. Kung gaano ka matiisin yung babae. Kapag babae, pagsikapan yung pagsikapan yung maging matatag yung pamilya nyo. Kumbaga, tignan nyo lang yung mayroon na isang baby, tignan nyo lang yung baby, ayun maging pundasyon nyo para maging Pinaghahandaan din nila yan. Okay, salamat po sa... So, pwede po bang... Dumikit lang po kayo, dikit po. Huwag ka na matakot. Manalangin na po tayo. Yung mga ninong, pwede bang tumayo po dyan lahat. At extend na lang po ninyo yung mga kamay dito sa dalawang ito. Tayo po yung manalangin. Makapangyarihang Diyos, manlilikha ng sansinukob, Panginoon, ang siyang Panginoon at sa iyo lamang lubos na umaasa. Tugunin mo rin ang lahat ng kalamang pangailangan sa pangaraw-araw upang lalo pa nilang mapatunayan na ang Kristiyano